na nga mga chong, marami tayong basketball updates! Gaano nga ba katotoo na sa Gift Kapamilya ang nangyari sa Manila Clasico? RJ Abarrientos, ang unsung hero ng Barangay Ginebra. Sa nakalipas nga na Manila Clasico kagabi ay nakay Stephen Holt at Jamie Malonzo ang spotlight dahil sa kanilang mainit na performance sa dulo. Pero meron niyang isang player si Coach Tim na pinaka nagbago ng kanilang tempo. Yan ay walang iba kundi ay etong si RJ Abarrientos. Simula't simula pa lang ng laro ay kapansin-pansin na yung bagong role ni RJ kung saan ipinasok na ito ni Coach Tim sa kanyang starting five. At dahil dyan ay mataas agad yung energy ng Barangay Ginebra. Ang gaganda nga ng mga setup plays ni RJ sa kanyang mga teammates kung saan nagtala nga siya ng 6 assists. Marami pang magagandang setup si RJ na hindi nakikita sa statistics. At yan nga yung dahilan kung bakit napakalaki ng playing time na ibinigay sa kanya ni Coach Tim. Actually, mas mataas pa yung playing time ni RJ Abarrientos kaysa kay Scottie Thompson. Dahil unti-unti nang nagta-transition ang Barangay Ginebra na si RJ yung main point guard ng kanilang kupunan. At para sa akin mga chong, ay maganda yung ginawa na yan ni Coach Tim dahil napagtanto nga nito na hindi uubra pag puro lang sila triangle offense ngayong All-Filipino. Wala nga silang naasahan na isang legitimate big man na magpapaganda ng kanilang triangle offense. Kaya naman, ang gustong mangyari ni Coach Tim ay bilisan yung tempo ng kanilang laro. At yan nga yung dahilan kung bakit nasa starting five si RJ Abarrientos. Ay nga mismo kay RJ, sa kanyang naging latest interview, ay inamin niya nito na masaya siya na ipinasok siya ni Coach Tim sa starting five ng kanilang kupunan. Throughout this season, coming from the bench nga raw yung role niya sa Barangay Ginebra. Hindi naman daw siya nagre-reklamo dahil kung ano nga raw yung trabahong ibigay sa kanya ni Coach Tim ay yun daw yung kanyang gagawin. At ngayon, na parte siya ng starting five ng kanyang kupunan, ay masaya nga raw etong si RJ na nagigain niya na yung tiwala ng coaching staff na pangunahan ang kanilang kupunan para patakbohin ang kanilang opensa. Mabigat nga raw yung role na ibinigay sa kanya ni Coach Tim, pero naaaral naman daw yan sa kanilang team practice at kailangan lang daw niyang maging consistent at sumunod kung anumang sistema yung ilalatag ni Coach Tim Cone. Always ready nga lang daw siya mapa-start yung 5-man o kahit ibalik ni Coach Tim yung kanyang dating role na coming off the bench, ay gagawin pa rin daw niya yung kanyang best para makatulong sa kanilang kupunan. Para sa akin mga chong, ay kung ako ang tatanungin, mas maganda talagang idaan ng Ginebra sa bilis o takbuhan yung laro. Dahil dyan nga nababagay yung kasalukuyan nila ngayong lineup. Wala nga silang traditional big man na magpapabagal ng kanilang opensa. Kaya mas maganda kung ipagpapatuloy ni Coach Tim ang pagiging starting five ni RJ para mas bumilis yung tempo ng kanilang laro. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Gaano nga ba katotoo na sa Gift Kapamilya ang nangyari sa Manila Clasico? Kagabi nga mga chong ay nagawang makabounce back ng Barangay Ginebra matapos nilang talunin ang Magnolia Hotshots. Masaya yung mga Barangay Ginebra fans sa pagkakapanalo ng kanilang kupunan, pero tila sinisira nga yung kasiyahan na yan ng mga Magnolia Hotshots fans kung saan sinasabi nilang sa Gift Kapamilya lang daw ang nangyari dahil kailangan na kailangan ng Ginebra na manalo. Ang tanong, sa Gift Kapamilya nga ba talaga ang nangyari? Kung titingnan natin yung overall performance ng dalawang kupunan, ay hindi natin masasabing sa Gift Kapamilya dahil napakarami ngang nangyari at napakahirap ngang i-script niyan. Gaya na lang ng clutch 3-point shot ni Jamie Malonzo na naging dahilan kung bakit nila nakuha ang panalo. Talagang naghahanap lang ng dahilan
yung mga Magnolia Hotshots fans dahil hindi nga nila matanggap na natalo yung kanilang kupunan ng Barangay Ginebra. Ngayon, napanalo ang kupunan ni Coach Team. Ang sinasabi nila ay sagip kapamilya lang ang nangyari at hindi naman daw talaga kayang manalo ng Ginebra sa kanilang paboritong kupunan. Pero sakali kung natalo yung Ginebra kagabi sa nakalipas na Manila Clasico, ay paniguradong ang sasabihin ng mga yan na kangkong at kangkungan ang bagsak ng Barangay Ginebra. Wala nang mapaglagyan ang Ginebra sa mga toxic na Magnolia Hotshots fans dahil para sa kanila, hindi natatalo ang Magnolia Hotshots. Para sa akin mga chong, kung ako ang tatanungin, maganda yung naging laro ng dalawang kupunan at talagang natapat lang sa Barangay Ginebra na nakuha ang panalo dahil yan sa clutch 3-point shot ni Jamie Malonzo. Ngayon mga chong, ano ang masasabi nyo sa iniiyak ng Magnolia Hotshots fans na bigay o sagip kapamilya lang daw kung bakit nanalo ang Ginebra? Ano rin yung masasabi nyo na si RJ Abarrientos ang unsung hero ng Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.